Lahat po tayo somehow, marami na po tayong mga nagawang pagkakamali. Mga pagkakamali na atin na pong napasihan. May mga nanakit natin, meron din tayong mga nasaktan. May mga gumawa ng masama sa atin, at ganun din tayo po sa kanila. Nagawa rin natin sa kanilang bagay. Pero ang tanong ko po, mga kapatid, kailan kaya ito may? Kasi hanggang ngayon, alam natin na ito ay patuloy na nagaganap at nangyayari. Kailan po kaya ang tao pwedeng makagawa naman ng tama at mabuti? Kasi sa mundong ito, mga kapatid, na puno ng galit, alitan at awayan, madali po tayong gumanti kapag tayo'y nasasaktan. Amen. Pero bilang mga Kristiyano, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na mamungay ng iba. Hindi lamang po, mga kapatid, sa paraan po ng pagsamba, kundi maging sa ating pagtugon sa mga tao na nagkakasala sa ating. Sa mga taong nagagawa ng masama laban po sa atin. So dahil po dito, meron pong ipinayo si Pablo sa mga Kristiyano noon na sinasabi sa atin ngayon kung sakali na mangyayari po ito. At yan po ang atin pong pag-usapan. Huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magsiganti, ipaubaya niyo sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang pagliganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkakapasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang title po ng message po natin ngayon, pinamagatan ko pong daigin ninyo ng mabuti ang masama. So paano natin pwedeng daigin ng mabuti ang masama? Unang puntos natin, kapatid, huwag nating gantihan ng masama ang masama. Huwag niyong gantihin ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Ang natural na reaksyon ng laman ay ang gumanti. Tama po ba? Pero kung tayo po ay spiritual, mas pipiliin po natin na magpakita ng biyaya kaysa gumanti laban sa kanilang ginagawa. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang paghihiganti po sa mga nakasakit sa atin, sa mga taong gumawa ng masama sa atin, ay hindi po nagpapagaling ng sugat, kundi mas lalo pa nating pinalalalim at pinalalala yung sugat. Ang paghihiganti ay nagdaragdag po ng kasamaan. Amen? Samantalang ang pagtahimik at pagpapatawad ay nagbubukas ng pagkakasundo at kapayapaan. Agree po ba kayo doon, mga kapatid? Church, kung gusto raw po nating maranasan yung tunay na kapayapaan po ng Diyos, every time na tayo po ay masasaktan at parang gusto po nating gumanti, itanong daw muna natin sa ating mga sarili, yung bang gagawin ko ay magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? Kung ang sagot, mga kapatid, ay hindi, then huwag po natin itong gawin for God's sake and for His glory. Amen. Sapagkat tayo ngayon namumuhay, hindi na ho sa ganang sarili natin, kundi ayon na po saan? Sa kalooban ng Diyos. I no longer live, but Christ liveth in me. And the life which I now live, I live for the Son who died for me. Hindi na po tayo dapat ang nananaig, kundi po si Kristo ang nananaig sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Ano pa pwede natin gawin para po mataig natin
ng mabuti ang masama. Hangarin natin ang buhay na na payapa. Verse 18, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Walang pinipili. Amen? Mahirap po bang may kagalit at kaaway? Mahirap? Mahirap po bang may kasamaan ng loob? Bakit? Kasi hindi ka matahimik. Amen? Dahil ang iniisip ko kung ano ang naging dahilan. Bakit siya nagkaganong sa iyo? At may mga taong sadyang matigas ang puso. Hindi sila madaling makipag-ayos, hindi rin madaling makipagkasundo. Pero ano po ang gagawin natin bilang mga Kristiyano? Yun ang tanong dun eh. Kasi hindi natin pwede itong maiwasan. Darating at darating ito sa buhay po natin. Kahit hindi na po tayo ang pinagmumulan. Amen. Pero anong gagawin natin? Ipapahiya po ba natin ang Panginoon sa buhay po natin dahil hindi natin kayang ibaba yung sarili natin? Kaya po ba natin tayo ang maunang humakbang at gumawa ng paraan para sila abutin? Kaya po ba natin magpakumbaba at humingi ng tawad kung kinakailangan kahit hindi naman po tayo ang nagkamali at nagkasala, pero gagawin natin ito alang-alang sa Diyos? Can we do that? Kasi dito nga nakataya na rito, hindi na po tayo. Yung relasyon po natin sa Diyos, kung sino yung nire-represent natin sa buhay natin, who we are in Christ. Alam ko po hindi madaling gawin ito. Amen? Pero bakit natin ito gagawin? Bilang respeto nga at pagsunod sa isang Diyos na siyang nag-uutos po sa atin. Na ito yung tama at nararapat na dapat pong gawin ng bawat isa. Are you with me, church? Hindi po ang Diyos, remember this, hindi po ang Diyos ang nanakit sa atin. Hindi po ang Diyos ang nagkamali at nagkasala sa atin. Amen. Tayo po yung nanakit sa Kanya. Tayo yung nagkasala sa Kanya. Pero siya yung nagpatawad sa atin. Siya yung umaabot sa atin. At hindi po ba natin pwedeng gawin ito sa kapwa natin? Na yung ginawa niya sa atin, yun din ang ating gawin. Kaya po ba mga kapatid? Lahat tayo somehow sa buhay na ito, undeniable, hindi natin pwedeng ikabilang. And even hanggang ngayon, may mga kapatiran tayo na meron pa rin kinisimkim sa kanilang. Hindi sila makapag-release sapagkat hindi naman gano'ng sadali yung kanilang naranasan doon sa mga taong ito, kung sino man siya. At pwede natin sabihin, hindi mo ako naunawaan. Minsan hindi mo kami maunawaan sapagkat hindi ikaw yung nakaranas nito. Madali lang probably sasabihin sa iyo, for you, pero para sa kalagayan namin, hindi ganun kadali. Pero mga kapatid, ito po yung challenge eh. Kung gagawin mo lang din naman yung bagay na yon, kailanman kung gusto mong gawin, bakit hihintayin mo pa na tumagal yung Amen? Kasi hindi ho lagi, meron tayong pagkakataon na magawa natin yung bagay na pwede natin gawin. Yan ang sama ho nga, mag-glorify ang Panginoon sa buhay po natin. And again, gaya na sinasabi ko, hindi ho natin ito pwedeng maiwasan. Darating at darating, may mga tao somehow na magtatampo sa inyo, magdarandam sa inyo, may hinahanap sa inyo, may in-expect sa inyo, at kapag hindi po ninyo yung na-meet somehow, meron po silang titimtimin sa kanilang kalooban. At ang masakit, without you knowing it, yun ang masakit minsan, na wala kang alam, na may mga tao pala na mayroong kinikim-kim laban sa iyo. May mga bagay pala na nasasabi na sa iyo, behind your back, hindi mo pa alam. At pwede naman sabihin natin, valid yung kanilang claim.
valid yung kanilang ipinakikitang reaksyon, pero kung wala kang alam, paano mo ito ngayon bibigyan ng solusyon? Paano natin sasagutin yung isang bagay na hindi mo alam kung ano ang kanilang tanong? Kaya napakahalaga ng pakikipag-usap. If you have something against me, then, di ba, confront me, talk to me. Bishop, meron po akong nararamdaman. O ano yun? Sabihin mo. At kung valid at tama ka naman sa sinasabi mo, then, meron tayong tinatawag na teachable heart. Hindi na kailangan marunong tayong tumanggap somehow kung tayo ang nag-tamali. Hindi naman natin ito tinatakasan. Hindi naman yung parang mag-pretend ka as if na parang wala kang nagagawa na pagpupulang. Amen? Lahat po tayo subject, mga kapatid, sa bagay na yan. Salamat kung walang nangyayari sa iyo na ganyang pong bagay. But if ever na meron pong mga dumating na ganito, alam natin how we handle it. Alam natin kung anong mga bagay na dapat natin pag-tugon. At yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon kung paano natin ma-overcome yung evil by doing good. At hindi sasabihin ito ng Panginoon dito kung hindi ito nangyayari. Amen? Pangatlong punto. Hayaan natin ang paghihiganti ay sa Diyos. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo yung saan. So huwag nating agawin sa Diyos yung bagay na pwede naman niyang gawin para sa atin. At siya naman din po nagsabi, sa akin ang pag-higanti. At kung meron pong tama na humusga at humatol, siya yun. Amen? Dahil alam niya kung sino ang mali at kung sino ang tama. Alam po ng Diyos kung sino yung naapi at kung sino yung nang-api. At alam din po ng Diyos kung sino po yung nanakit at kung sino yung mga nasasakit. So, hayaan po natin sa kamay ng Diyos. At matuto po tayong maghintay sa tamang panahon na itinakda niya para sa mga taong iyan. Ilagay natin sa kamay ng Diyos. Amen? Paubaya mo sa Diyos. Hindi ka pa magkakasaanan. Hindi ka pa makasasakit sa damdamin ng Diyos pagkamat ito yung sinasabi natin dito. Pero kung inilalagay natin ito sa kamay ng Panginoon, hayaan mo na siyang gumanti. Eh sa totoo lang, mga kapatid, kapag gumanti tayo, even tayo. At yung ganti natin, posibleng mas maliit doon sa pwedeng ganti na ibigay ng Diyos. Alam niyo sa atin, maraming mga naging biktima. Pero wala ho sila kakayang ginawa. Lalo na kung ang nagbiktima po sa kanila ay merong kapangyarihan, nasa posisyon. Tatanggapin mo na lamang yung bagay na nangyari sa iyo kahit yung puso't loob mo ay lumalaban. Hayaan mo na lamang ba na ganunin ang isang mahal mo sa buhay? Na hindi mo rin alam kung ano naging dahilan, bakit nila ginawa. Masakit yung sakit. Pero pag nalaman mo kung sino ang gumawa at mas may kakayahan, at mas may kapangyarihan, ano gagawin mo? Tatahimik ka na lang. Dahil hindi pwede bumangga yung sa mga gano'n. Amen? At baka magkataon pa, ikaw pa yung madamay. Pero ito kapatid, pwede kang manahimik. Pero ang Diyos na nakakita ng injustice, hindi ko mananahimik. Lalo na't hindi mo inilaban ang iyong sarili. Amen. As simple as this. As simple as this. Kapag gumanti ka, tapos na. Bakit? Gumanti ka na. Pero kapag hindi daw tayo gumanti, ang Diyos ang gaganti para sa atin. Amen. Amen. So kung gagawin ito ng Diyos na siya ang gaganti para sa atin, bakit mo pangungunahan ng Diyos? Dahil mo na sa kamay ng Diyos. At ito yun, walang kinatatakutan. Amen. Walang mas makapangyarihan kaysa saan?
Kaya kayang-kaya ng Panginoon na gawin. Pero wag po tayo minsan mainip. Minsan kasi naiinip tayo doon sa bagay na inaasahan natin na dapat mangyari. Lord, sinabi mo ikaw, pero hanggang ngayon hindi ko makita yung dapat na mangyari sa kanila. At ano gagawin natin? Doon na po tayo kikilos sa sarili nating paraan. Dahil hindi na natin kayang naghintay sa kaparaanan ng Diyos at ilalagay na natin ito sa ating mga kamay dahil hindi natin alam minsan kung ano ang pwedeng maging akala. Let God reach out. Ibigay natin sa kamay ng Diyos yung bagay na hindi natin kaya sa sarili. Kaya meron kami. Sabihin mo sa kapatid mo, kaya meron tayong Diyos. Iyon ang papel ng Diyos sa atin. Yung hindi mo kayang ilaban sa sarili mo, Diyos ang lalaban para sa'yo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ano pa mga kapatid? Para ma-overcome natin ang evil. Gawan natin sila ng mabuti. Gawan natin sila ng mabuti. Kung nagugutom ang iyong kaawan, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya sa kanyang gano'n. Ito po ang isang pinakamahirap gawin sa inuusap ng Diyos. Imaginin mo, yung naging masama sa'yo, yung umaway sa'yo, yung nanakit sa'yo, pakakainin mo. Paiinumin mo. Para ano? Ang alam ko mga kapatid sa natural, kung bigyan man tayo ng pagkakataon na ma-encounter natin ito, hindi mo siya pakakainit sa inumin. Amen? Baka mabibigay mo, lason. Para mamatay na yung tao Amen? Kasi masama pa rin ang loob mo Amen? Tama po ba? Pero ano po sabi ng Diyos? Gawa natin sila ng mabuti. Kaya kahit ayaw pa natin itong gawin, kailangan daw po natin gawin para makita po yung karakter ni Kristo sa atin o sa buhay po natin. Tayo yung gagamitin po ng Panginoon na magbibigay po sa kanila ng pagkakataon na magsisi at magbasa. Alam niyo ba yun? Tayo pala posibleng gamitin. Kapag biro mo, nagawa mo yun sa kaaway mo. Yung gumagawa ng mali sa'yo, pinakitaan mo ng kabutihan, winelcome mo sa iyong bahay, niregaluhan mo, at alam natin kaya pwede itong tanggihan. Sa totoo lang, kung ako kaaway mo at nakakainin mo ko, mataas sa akin din ako. Di ba? Kahit na napakaganda na ng ina, hindi, totoo ka sa sarili mo. Walang pretension doon, Totoong-totoo ka. Ako yung kaaway mo. Tapos inimbitahan mo ako. Sarap, kain tayo. Saan? Sige. Ikaw ba agad oo? Posible. Pwede ka umo. Pero yung kakainin mo, anak kayo, daxin ng doon. Anak kayo. Di ba? Magkakasala ka pa sa bagay na iniisip mo. Dahil hindi mo nga alam, totoo ba itong parap ko na ito? Talaga bang buo na sa loob niya na mag-reconcile kami? Ito in-invite ako papakainin ako Kaya pwede naman ganito kapatid, so wala kang tiwala, mauna ka na muna kumain. Sige, hintayin ko kung babaksa ka mamaya. Hindi mo naman pwedeng gawin yung harapan, amen? Sasabayan mo kung talagang buo ang loob mo. Pero mahirap din. Pero ito nga sinasabi ng Panginoon tingnan nyo, nang siya alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Na makatarungan ng Diyos. Hindi mo kailangan ilaban ang sarili.
Hindi siya, ito, biro mo, no? Inalipusta siya, hindi siya gumante. Bagamat may kakayahan ng Panginoon na gumante, amen? Sa totoo lang, isang tawag ng Diyos sa mga anghel niya, patay na, yung lahat ng nanakit sa patay lahat. Ha? Kaya nga yung mga anagas, alam niyo, may lumapit sa Panginoon, Lord, gusto niyo ba magpababa kami ng kapoy? Ano sabi ng Panginoon? Hindi niyo alam kung ano ginagawa niyo. Hindi po kasi bigla eh. Bigla na tayo eh. Pagpapasya. Dala ng ating pong mga emosyon. Dala ng ating mga galit. Hindi po ba? Maraming mga pangyayaring pagsisising ganyan eh. Yung tinatawag natin na yung outburst, biglang magalit. Na hindi mo naisip kung anong pwede mong gawin. Di ba? Natatandaan niyo yung kwento na yung nag-ama? Yung naglilinis yung sasakyan? Tapos yung anak niya yung nasa likod. Tapos nakarinig siya ng parang ginuhitan yung bagong sasakyan. Napigla yung tatay, nakahawak yung ring. Naipalo sa kamay. Yung anak. Isipin mo naman, bata yung anak mo. Mapapalo mo ng bigla, dahil nabigla ka ng galit, dahil bago-bago ng sasakyan ay naguhitan. Ito ngayon. Yung anak mo, nadulog yung kamay ng anak mo. Paano mo ngayon ibabalik yun? So magsisi ka man. Dala ng galit. Maraming nga sa kulungan ngayon, mga kilalang tao, dahil po saan? Hindi nakapagpaupaya. Hindi ho nakontrol ang sarili. Yun po yung fruit of the Holy Spirit, self-control, pagsitigil. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kailangan bago po tayo magdesisyon, malinaw sa atin kung anong pwedeng maging outcome nung bagay na magiging result nung gagawin po natin. Nabigla na. Nangyari na. So ano ngayon? Magsisi ka man at hindi mo na pwedeng ibalik pa whatever the damage of, mga kapatid, whatever the damage na nagawa po natin. Hindi na natin yung bansa. Amen? Kaya wag gaganti. Sige na. Amen? Kasama ko pa kayo? Ipakita po natin yung pag-ibig ng Diyos na higit na makapangyarihan kaysa puot, galit at pag-ganti. Tingnan niyo po sabi sa awit. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Ito daw po yung liwanag ng Diyos ang mas makita sa atin. Hindi natin kailangan ipaglaban ang ating sarili sa maling paraan. Amen? Sapagkat siya mismo ang maglalantad ng katotohanan sa tamang panahon. Mga kapatid, ang liwanag na binabanggit yan ay sumasagisag sa katotohanan. Amen? Ang katotohanan nito, sabi niya, ang maaaring itago ng tao ay hindi maitatago saan? Sa Diyos. Maaaring pansamantalang matabunan ng katotohanan, ngunit hindi mananatiling nakatago ito magpakailan pa man. Amen? Kaya nga sabi rin sa Lucas, nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be brought out into open. Di ba niya sabi diyan, bakit sinabi niyang katanghaliang tapat? Do you have any idea? Ha? Alam niyo ba kung bakit sinakatanghali ang tapat? Yun ho palang katanghali ang tapat. Yan lang po pala yung walang anino. Kasi kung nandun yung araw, pag tinumaan ka, eto anino. Pero kapag katanghali ang tapat na katapat sa iyo, wala pala yung anino. Amen. Ang ibig sabihin, maliwanag at malinaw. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa kanyang panahon. Ang maaaring kasiraan na nagawa ng tao sa iyo ay kaya niyang ibalik mas higit sa kaluwalhatian na sinasabing mapapa sa atin. Amen. Ulitin ko, ang maaaring kasiraan na nagawa ng tao sa iyo ay kaya niyang ibalik na may higit na kaluwalhatian. Kaya nasabi niya sa Roma 8:18, di ba?
Sabi niya ron, ang pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maiyahambing sa kaluwalhatiang mapapasa atin pagdating po ng panahon. Amen? Yun lang po yung kasimple. Hindi kailangan, alam mo mga kapatid, hindi lahat ng laban dapat mong labanan. Minsan ang paraan ng paglaban ay yung pagtahimik. Yun na po. Dahil sa pagtahimik po, meron ng Diyos na kikilos para. Amen? And finally, daigin natin ang mabuti ang huwag kang padaig sa masama, kundi daigin ng mabuti ang masama. Alam naman natin lahat ito, mga kapatid. Amen? Na sa mabuti at masama, mas makapananaig ang alin. Sa mabuti at masama, mas makapananaig ang alin. Ang kabutihan kaysa kasamaan. Amen? So, hindi daw po kahinaan ang paggawa ng mabuti kung gagawa tayo ng mabuti sa mga taong gumawa ng masama. Ito po yung pagpapakita ng lakas dahil yung ginawa natin ay mabuti at tama. So, paano pinakita ni Lord yung kabutihan, mga kapatid? Doon po sa taong nagpahirap sa kanya at nagsanhi ng kanyang kamatayan. Paano niya pinakita? Sa halip na bumante, ano ginawa niya? Ipinanalangin niya. Amen? Father, forgive them, for they do not know what they do. At ipinanalangin po sila. Amen? At tawarin po sila. At yan po ang iniwan po ng ating Panginoon sa atin na halimbawa. Sabi ng Lord, do the same. Gawin mo rin yung ginawa ko. Huwag kayong gumante. Huwag kayong gumawa ng masama. Sa halip, suklian niyo sila ng mabuti. Bakit? Bakit? Bakit ang gusto ng Diyos? Mabuti ang gawin natin. Kahit na may gumagawa ng masama sa amin. Alam niyo kung bakit? Ito. Kapag pala masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. Kaya pala ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng masama. Amen! Hayaan natin gawin nila. Hayaan daw po natin na gawa nila tayo ng masama. Basta tayo, patuloy tayong gumawa sa kanila ng at the end of the day, tayo pa rin ang pagpapalain po ng Diyos. Challenge. Mayroong bang tao na nakasakit sa inyo na hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin napapatawa? At hindi kayo matatahimik hanggang hindi kayo nakakain. Ganun. Meron akong kakilala. Nasa gasaan yung tatay niya. At hindi ko naman maintindihan yung kwento. Nasa gasaan ng teacher. Naputol po yata yung pa. Ang huling kausap ko, kapatid, galit na galit sumibata. Wala. At hindi daw siya papayag na hindi siya makagalit. At mula noon, meron na siguro ngayon 3 linggo. Dati ko kasi araw-araw, tumatawag sa akin yun, araw-araw. Meron ako sinasabi sa kanya. 3 araw na, ay 3 linggo na. At tinetext ko, tumatawag ako, wala rin tumatawag. Hindi ko po alam kung ano po ang nangyari. Pero ang huling sabi niya sa akin, hindi ako papayag na hindi ako makakasok. Mga kapatid, kung ikaw man yan, huwag mong hayaan na ikaw ay maging biktima nito. Lumaya ka kung mayroong pang pagkakataon na lumaya. Tulad po ng ibinigay ni Lord sa atin ngayon. Ulitin ko, may mga laban na hindi kailangan ikaw ang lumaban. Ipaubaya mo yon sa Panginoon kapag sinabi ng salita, the battle belongs to the Lord. Sa akin ang takikipan dapat. Amen? Basahin po natin ito all together.
Trust God. Trust that God does His will prevail. Magtiwala po tayo na mananaig ang katarungan ng Diyos. Amen. Do you believe this promise? Do you trust God to settle account for you far more than justly that you could ever settle them? Nagtitiwala daw ba tayo sa Diyos na siya ang mag-aayos ng ating mga usapin at magbibigay ng ganap sa katarungan? Higit pa na katarungan kaysa anumang kaya natin gawin sa ating sarili. Church, siya po yung ganap na hukom. At siya po ang magtatama ng lahat ng mali sa kanyang tamang panahon. Matuto lang po tayong maghintay at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong dinaramdaman. Meron mga taong nanakit sa'yo, pero wala kang magawa para gantihan sila. Ilagay mo yan sa kamay. Magkaroon ka ng kapayapaan sa puso at kung may pagkakataon ka, to reconcile with them, to forgive them or ask forgiveness from them, then do it. Masarap ang mabuhay na walang anumang guilt na asin po mga po. Amen? Lahat po tayo.